the touch of God. In the music of birds and rustle of leaves, I can hear the voice of the Father. In the thundering rain and whispering breeze, I can hear the voice of the Father. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the mighty touch of the Father's love. Everywhere I go, His presence surrounds me. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch of God. On a warm summer's day when the sun's shining bright, I can feel the touch of the Father. In the snow that falls on a cold winter's night, I can feel the touch of the Father. I can see the hand around me, I can hear the voice, I can feel the mighty touch of the Father's love. Everywhere I go, His presence surrounds me. I can see the hand, I can hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch. See the hand, hear the voice, I can feel the touch of
think about just what is done, I start counting my blessings one by one. I do not deserve all that He's done for me, but I'll praise Him forever through eternity. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. He's given me breath and He's given me life. He has saved my lost soul from torment and strife. Jesus died on the cross just to show me His love. He has built me a home in heaven above. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. Often I stumble as I journey this way, but His mercies are new every day. His grace is sufficient for every trial. He amazes me more and more every mile. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. I am amazed that He'd take the time to give me such blessings and fill up my life. God is so good, I cannot express how thankful I am. I am so blessed. I am so blessed. Our lives are full of worthless things. We feel in love with the treasures life around us ring. Why do we try so hard, miserable inside? Within the end, our struggles all in vain. Not for selfish gain, I follow you, Lord Jesus. You endure the pain and
Baka hindi lang Okay, so paki-check nga po mga kapatid, paki-check. Ayan, so sound check po muna tayo, sound check. Ayan, ano ho. At meron na, okay na tayo, meron na. Okay, so sige nga po, thumbs up nyo nga po ako mga kapatid. Ano, kung meron na tayong audio, meron na po ba kayong naririnig dyan? Ayan. Okay, so meron na po ba? Ayan. Okay, so again, magandang gabi po sa bawat isa and welcome sa atin pong family altar. Ano po, ngayon pong araw ng Huwebes at purihin ng Panginoon sapagkat muli na naman ho tayong magkakasama sa gawain po ng Panginoon. Ano po? So again mga kapatid, ay gusto lang ho nating pasalamatan. Ano po, yung mga kapatid ho natin na bago na kasama ho natin ngayong gabi. Thank you rin kay Maris sa kanyang inawit para sa atin pong special number. Ayan. So kaya thank you Sister Maris at sana napapakinggan mo yung aming sinasabi sa iyo ngayong gabi. And gusto lang po nating pasalamatan din. Sama natin si Brother Leo. Leo Aranjuez. Ayan, isa yan sa mga bago natin. And maging si Sister Jessa, naka-join din sa atin for this evening. Si Brother Ronnie, parang nakita ko kanina, naka-join din sa atin. Si Ninang Alice, si Ninang Flor, Sister Jean, si Ate Jean Galit, ayan, kasama rin natin. And maging si Ninang Kitten. Okay po, so sige, tuloy-tuloy na po tayo. And good evening din kay Ate Josephine Sarmiento. Hello po Ate Josephine. Narinig niyo po ba ako? Nandyan po ba kayo? Ano ho? At si Ninang Alice, nandyan din. Kasama po natin. Ano ho? So kaya, sige po, tayo mag-aaral na ng salita ng Panginoon. And please open your Bible in the book of Psalm 112. Maganda po ito mga kapatid sapagkat lahat po tayo kailangan natin ito. Lahat tayo gusto natin, meron tayo nito sa atin pong buhay. Ayan. So ito ho ang ating pag-aaralan for this evening. Psalm chapter 112 and verse number 1. Ayan. So sundan po ninyo ho, mga kapatid, yung ating mga digital ushers and usherette, pakitulungan nyo nga po ako, mga kapatid, para makita po doon sa ating comment section yung passage at yung title at yung mga puntos na rin. Alam ko, nandiyan din Sister Alay, i-assist tayo, ano po, para isalansan yung ating pong mga talata at yung ating mga points and title. Ayan, so ginagawan din ng paraan ni Sister Glidel. Alright, so sabi po ng verse number 1, ito po, sabi ng Psalm 112, Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. So tayo po munang lahat ay yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit, nanawa inyo pong loobin na ang amin pong ginagawang pag-aaralang ito ay tunay na maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Malayo man ang amin po mga kalagayan sa isa't isa, naniniwala kami, Panginoon, ikaw pa rin ang merong kakayanan at kapangyarihan na kumausap sa puso po namin. Ihatid mo po ang pagpapala sa bawat sambahayan ng mga kapatirang naka-join sa amin for this evening. I-bless mo po ang mensahe, i-bless mo po, Panginoon, ang maging pakikinig ng mga kapatiran. Ikaw po, O Diyos, ang aming itinataas, pinapupurihan at pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Well, again, welcome po sa atin pong family altar. Well, the title of our topic or message for this evening is True Happiness. Ayan, so true happiness. Kaya sabi ko ho kanina, lahat tayo, bawat isa sa atin, gusto natin, meron tayo nito sa buhay natin. Kailangan natin lahat, mga kapatid, na tayo maging masaya. Kaya ang tanong ko lang po, mga kapatid, kung tayo po ay nasa kalagayang dumadaan sa pagsubok, nararanasan pa ba natin yung kagalakan? Meron pa ba tayong katuwaan? Tignan nyo ho kasi kung titignan nyo po yung verse number 1, yung salita pong blessed, o yung blessed, ang katumbas pong salita niyan ay happy. Okay? Uulitin ko po, yung salitang blessed or blessed, ang katumbas na salita po niyan ay happy. So, ibig sabihin, kung babasahin po natin siya,
O doon po sa idea na mas madali nating maintindihan, mga kapatid, maliho kasing tayo po ay magdagdag at magbawas sa Biblia. No? May sumpa po yan. Pero ang gagawin lang ho natin para mas madali nating maintindihan, subukan ho natin siyang basahin na yung salitang blessed, lalagamitin po natin yung salitang happy. Parang ganito po, mga kapatid, happy is everyone that feareth the Lord. Okay? So, nililinaw ko po, hindi ho natin tinatanggal at pinapalitan, kundi mas pinadadali lang ho natin para maintindihan po nating lahat. Okay? Yung salitang blessed, ang katumbas na salita ay happy. Yung salita namang pong feareth, hindi ho yan yung basta tayo parang nanginginig sa takot. Takot na takot. Tayo po parang kinakabahan. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin naman po nung salitang feareth ay paggalang. Pagrespeto. Yan po yung tinatawag na regard or reverend. So kaya mapalad or masaya ang isang taong gumagalang sa Diyos o sa Panginoon. At ito pa ang karugtong, that walketh in His way. So madali na po yun. Ito po, happy is everyone that regarded or respected the Lord and walketh in His way. So ibig sabihin, masaya ang tao na may Panginoon at lumalakad sa salita niya. Kaya nga mga kapatid, yan ho ang ating bibigyang pansin. Is happiness a passing emotion or a permanent state? Tanong natin sa lahat, ang atin po bang kagalakan ay parang ito po'y dumadaan lang o kaya ito ay dala at bunga ng ating emosyon? Tignan po ninyo. The Bible says it can be both. Pwedeng pareho. Paano? There is happiness that reacts to happenings which is temporary and volatile. Sabi ho ng dictionary, yun ho ang ibig sabihin nun. Pwedeng yung ating daw katuwaan ay nanggagaling yan sa nangyayari sa paligid natin o sa atin pong kalagayan. Pero there is happiness that overrules happenings, which is strong and lasting, which is often referred to as joy. Magkaiba raw kasi yung happiness at yung joy. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, itong Psalm 112 na ito, meron hong magandang mensahe para po sa ating lahat. Kung talagang maiintindihan lang ho natin, itong kabuang ito, ang sabi ng Bible, masaya raw ang tao na merong tamang pagkilala sa Panginoon at lumalakad sa kanyang salita. Kaya nga, gusto ho ba natin magkaroon ng true happiness? Hello po, mga kapatid. Gusto po ba natin magkaroon ng totoong katuwaan at kagalakan sa ating buhay? Sundan po ninyo. Babasahin ko ho yung mga talata mula po sa verse number 2 papunta po sa verse number 10 para maging klaro ho sa ating lahat. Ito ang ating pinag-aaralan. Sabi ho ng verse number 2, His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. A good man sheweth favor, and lendeth. He will guide his affairs with discretion. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Take note mga kapatid, ito ang kalagayan ng totoong masaya sa Panginoon, yung totoong may kagalakan. Sabi ng verse number 5, A good man sheweth favor, and lendeth, he will guide his affairs with discretion. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Verse number 7, He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed in trusting the Lord, or trusting in the Lord. His heart is established. He shall not be afraid until he see his desire upon his enemies. And he that dispersed, he hath given to the poor. His righteousness endureth forever. Naalala niyo ba itong talatang ito? Binabasa ho natin yan sa book of Corinthians. Malinaw po yan. Sabi ng Bible, His horn shall be exalted with honor. The wicked shall see it and be grieved. He shall gnash with his teeth.
and melt away the desire of the wicked shall perish. Mga kapatid, ito ho ang sinasabi ng mga talata. In Psalm 112, mga kapatid, kitang-kita natin kung ano ang manifestation ng isang taong totoong merong kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Ngayon, paano ho natin makikita at malalaman na yung ating bang nararamdamang kagalakan, totoo? Ito po. Una, dapat po yan ay lasting. Okay? Number 1, dapat yan ay lasting. Hindi ho dapat yan ngayon lang. Ano po? At yung totoong kagalakan ay hindi raw nakadepende sa nangyayari sa paligid. Kung talagang tayo po maraming blessing na tinanggap, natural na reaksyon natin, masaya tayo. Kasi may blessing tayong tinanggap. Di ba? Kung may manlibre sa iyo, may magdala sa iyo ng something, o kaya, kumbaga, batiin ka, ipanalangin ka, gawan ka ng kabutihan, so nagbibigay sa atin ito ng kagalakan. Pero, kung titignan natin ang lahat ng iyon, papaano kung hindi yun nangyayari sa atin? Sipin niyo po, paano kung walang nanlilibre? Paano ho kung wala hong bumabati sa inyo at walang nang i-encourage? Paano kung kayo po para bang pakiramdam nyo, nag-iisa, puro kayo problema, so wala nang kagalakan, absent na po yung happiness because of the circumstances around us. Dahil sa sitwasyong meron tayo. Kaya nga, alam nyo ho, kapag totoong kagalakan yan, hindi yan basta-basta nawawala. Hindi yan basta naaagaw ng mga nangyayari sa buhay po natin. Opo, totoo yon. Ang hirap maging masaya kapag tayo po ay nasa kalagayang marami tayong problema. Pero ewan ko po, andito siguro yung mga ladies natin nung umattend nung Monday. Tanungin ko lang po yung mga ladies, may naalala po ba kayo doon sa pinag-aralan natin nung Monday? Patungkol po doon sa, kumbaga, totoong kagalakan na meron tayo. Paano tayo magiging masaya sa Panginoon? Parang, ang pagkatanda ko di ba, para bang maging masaya tayo palagi sa harapan ng Diyos. So, paano mangyayari yon? Maging positibo tayo sa pananaw sa atin pong mga buhay. So, sa madalit salita, pwede pa rin na ang isang Kristiyano, despite, ng difficulties, hardships in life, pwede pa rin maging masaya basta tama ang kanyang tinitignan. Basta tama ang kanyang pananaw sa buhay. Kasi pag sinabi ho nating true happiness, meron hong false happiness. Pwedeng tumatawa lang tayo, pero sa damdamin natin, hindi ho talaga tayo masaya. Mga kapatid, uulitin ko, pwedeng sa itsura, nakangiti, pwedeng sa itsura, parang masaya, pero sa damdamin, hindi naman pala talaga. Tandaan po ninyo, mga kapatid, nakikita ng Panginoon ang nilalaman ng ating mga kalooban. Nababasa ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Kaya siguraduhin ho natin na yung ating kagalakan, tama. At yan nakasalalay sa tama. Hindi ho po pwedeng masaya lang tayo pag masaya yung paligid. Si Apostle Paul, kung maalala po ninyo, mga ladies, di ba ito ang pinag-aralan natin? Philippians chapter 4. Naalala nyo na po. Kumbaga, anong sabi ni Apostle Paul dyan? In verse number 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Kung maalala po ninyo, nasaan si Apostle Paul? Hindi ba binanggit ko, nakakulong? Yan ang sabi ng Bible. Si Pablo ay nakakulong habang siya sumusulat para i-encourage yung mga kapatiran sa Philippi na nakakalaya. Kumbaga, kasama nila yung kanilang pamilya. Nandun ang kanilang anak, asawa, nasa bahay sila. Anytime nilang gustong lumabas, nakakalabas sila. Kumbaga, nakakapunta sila kung saan-saan. Pero si Apostle Paul, mga kapatid, nakakulong. Pero ganun pa man, na nasa ganung kalagayan siya, lumabas sa kanyang bibig na isulat niya sa mga taga-Pilipos na sila ay dapat laging magalak sa Panginoon. Kasi kapag totoo ang kagalakan natin, hindi yan basta-basta nawawala kumbaga, hindi yan basta-basta naaagaw. Kaya para malaman natin na totoo yung ating happiness, tignan ho ninyo, ano ho ang pakiramdam natin ngayon? Masaya ba tayo ngayong gabi? Hindi ko na ho kayo tatanungin kung may problema kayo o wala. Ang tanong ko po, masaya po ba kayo ngayong gabi? Kasi sigurado ko, meron sa atin, may problema.
Sigurado ako, meron po sa atin maayos ang kalagayan. Pero ang hindi ako sigurado, yung masaya ba tayong lahat? Bakit po? Kasi pwedeng ang mga saya lang, yung maayos yung kalagayan. Pero yung hindi maayos ang kalagayan, posible, hindi ko po kayo hinuhusgahan, pero posible na kayo po ay nababawasan ng kagalakan. Kasi nga, may problema tayong pinagdadaanan, meron tayong iniindang sakit, meron tayong pagsubok na kinakaharap, marami tayong mga, kumbaga, binibit-bit na bigat sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid, para malaman natin kung totoo yung happiness natin, dapat lasting. Amen? Dapat lasting. Talagang tumatagal, hindi basta-basta nawawala. Pangalawa, not only lasting, but also satisfying. Dapat talagang tayo po mismo sa sarili natin, masaya tayo sa kung ano yung nagbibigay kagalakan sa atin. Kaya nga, alam nyo kanina, bago ako mag-ayos, mag-ready ng atin pong pag-aaral, kanina nagagawa kami rito, inaayos namin yung pinto ng church. Dahil nakita ko po, sabi ko nga, ang ganda ng pintura ng pader, yung ceiling, okay, kumbaga, yung paligid maganda. Pero tuwing papasok ako sa church, unang nabumubungad sa akin, yung pintuan na kahoy. Sabi ko, parang ang tagal na nito, hindi to nalilinis, hindi to naaayos, hindi to napapaganda. So, ginawa ko, yun muna yung ginagawa ko. Then so happen na yung akin pong motor, yung ilaw niya, yung side signal light, may problema. Anong ibig ko pong sabihin, mga kapatid? Parang kung ako tatanungin, alam naman ni Mami, alam ng mga kasama ko sa bahay, nasa sitwasyon kami ngayon na talagang matindi yung aming adjustment kumbaga sa financial, talagang may mga matinding hamon po sa amin ngayon kumbaga ginagawa ng Panginoon at ng kaaway, posible, na kumbaga sinusubok din yung aming pananampalataya. Pero ganun pa man, ito po, mga kapatid. Sabi ko, parang nagdadala sa akin ng lungkot. Pero sabi ko, bakit dito ko dinala ng Panginoon? Dito sa mensaheng ito na kung saan ito yung ating pag-aaralan. So, ibig sabihin, ano man ang nagiging kalagayan natin, mga kapatid, sagana man o kapos, paano tayo matututong maging masaya sa Panginoon? At yung totoong kagalakan, tayo mismo mararanasan natin na tayo kumbaga satisfied sa joy na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, binasa ko yung Philippians chapter 4. Yan ang nakita ko kay Apostle Paul. Alam nyo, sabi ng Bible doon, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So, anong ibig kong sabihin? Pinakiramdaman ko. Kumbaga, binasa ko yung talata na nilagay ko yung aking damdamin. Ano ang pakiramdam ng isang taong nakakulong tapos nakatali pa ang kamay at paa? So parang iniisip ko lang, mga kapatid, gaano kadali para kay Apostle Paul na sabihin yon sa iba na dapat sila'y maging masaya. Okay, eto po. Paano mo masasabi yan kung ikaw sa sarili mo, hindi ka masaya? Paano mo mai-encourage ang iba? Sabi nga, madali lang sabihin sa inyo na kaya mo yan kasi hindi mo pinagdadaanan yung problema namin. Madali lang sabihin sa inyo na magpatuloy sa Panginoon kasi hindi nyo naman nakikita yung aming kalagayan. Well, nung binasa ko po yung Philippians chapter 4, doon ko nakita yung kalagayan ni Apostle Paul na yung mga kapatiran, naging masayang-masaya sila. Bakit? Kasi yung nang i-encourage sa kanila, parang napapahiya sila. Ano pa ang dahilan para maging malungkot tayo? Samantalang tayo nakakalaya, yung nagsasalita nakakulong. Hello po, mga kapatid. Para sabihin ko po sa inyo ito, hindi dahil sa gusto ko lang po kayong maging masaya at ma-encourage sa Panginoon, kundi ako po mismo nararamdaman ko kung paano magpasaya na sa kabila ng alam namin na meron kaming pinagdadaanan. So, yun po ang ibig kong sabihin, satisfying. Dapat tayo mismo masaya dahil sa ang binibigay sa atin ng Panginoon, hindi lang po blessing, kundi meron din tayong tinatanggap na pagsubok. Kaya yung ideyang rejoice in the Lord always, mga kapatid, naniniwala po ako, hindi bagay lang yan sa panahon ng blessing. Hindi yan bagay lang sa panahon ng masagana ang buhay. Bagay yan sa lahat ng oras.
Kahit may problema tayo, ang tama, rejoice in the Lord always. At para mangyari yan, yung totoong happiness sa buhay natin, dapat tayo mismo satisfied sa nangyayari sa atin. Dahil kung hindi, at lagi natin tinitignan yung iba, iniisip natin, buti pa sila, buti pa yung ganon. Mga kapatid, wag ho tayong magkumpara ng sarili natin, lalo pat hindi naman yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Tandaan po ninyo, kaninong ugali yan? Kaninong mentalidad yan? Hindi ba't sa kaaway yan? Yung itinuturo ng Diablo, maging ang ating Panginoong Yesus, tinukso ni Satanas at yan ang ginamit niyang sisparaan. Di ba? Yan ang ginamit niya. Hindi ba't anak ka ng Diyos? Hindi ba't ikaw di ba? Imagine niyo mga kapatid. Yan ang ginagamit ng Diablo para madissatisfy tayo sa buhay. Isipin mo, yan ba ang bunga ng paglilingkod? Yan ba ang bunga ng pagbibigay? Yan ba ang bunga ng pagtatapat? Yan ba ang bunga ng pagsunod? Problema. Hello po, mga kapatid. Yan ba ang kapalit? Yan ba ang sukli ng ginagawa mong katapatan sa Panginoon? Yan ay ibinibigay ng Diablo na katanungan sa atin para wag ho tayong maging masaya sa Panginoon. Kaya kung talagang atin pong naiintindihan itong ating pinag-aaralan, mga kapatid, alam nyo ho, masarap na tayo ay laging nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat doon ho natin nakikita ang tamang perspektibo, tamang prinsipyo, tamang pananaw, tamang punto de vista sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Kaya kung yan true happiness, lasting. Kung yan true happiness, satisfying. Kung yan true happiness, glorifying. Amen? So, dapat yan talagang nagbibigay glory sa Panginoon. Kasi, alam nyo kung bakit. Kasi, tignan po ninyo. Balikan ho natin. Alam nyo, itong verse number 1 na ito, hitik na hitik ho ito sa mensahe. Tignan nyo, sabi ng bandang dulo. Ng verse number 1. That delighted greatly in His commandments. So, ibig sabihin, hindi lang siya basta masaya, kundi doon mo makikita na yung buhay niya talagang nakapagbibigay kapurihan sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi ganito po, hindi ba tayo'y mga Kristiyano? Ang tawag po sa atin tayo mga mananampalataya. Kaya nga, dapat ang ating pong lakad, ang ating buhay, ang ating ginagawa ay base sa atin pong pananampalataya. Kasi nga, ang tawag sa atin ay mananampalataya. Malinaw po ba, mga kapatid? Tayo po ay nananampalataya kasi tayo ay mananampalataya. So, anong ibig ko pong sabihin? Yun ho yung idea na glorifying. Kasi yung buhay po ninyo, yung buhay ko, yung buhay natin na puno ng masasabi ho nating hamon, yan po ang nagbibigay katamisan sa pangalan ng Panginoon. Yung kahit nahihirapan, kahit marami ho tayong iniinda, kahit marami ho tayong dalang bigat sa buhay, yung nakangiti pa rin tayong naglilingkod, yung masaya pa rin tayong nagpapatuloy sa Panginoon, alam nyo, doon napapahiya si Satanas. Opo, doon napapahiya si Satan sa mga tipo ng mga Kristiyano, kahit hirap, masaya pa rin naglilingkod. Kahit kapos, masaya pa rin naglilingkod. Kahit may nararamdaman, kahit may problema, tuloy pa rin at masaya pa rin sa Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Yan ang ginawa ni Job. Kita nyo po? Yan ang ginawa ni Job. Bakit? Anong akusasyon ni Satanas kay Job? Kaya yan nagtatapat kasi pinagpapala mo, Diyos. Kaya yan nagsumusunod sa iyo kasi binibigay mo yung hinihingi. Mga kapatid, ito ang pagkakataon natin na maliin natin si Satanas. Ito ang pagkakataon natin na mapahiya siya. Na kahit tayo po ay may problema, kahit tayo po ay may kahirapan, kahit tayo po ay nabibigatan sa buhay, naku po, ito ang pagkakataon ng Kristiyano. Ano po yun? Pahiya ka, Satanas. Bakit? Kaya ko magpatuloy at maging masaya pa rin sa Panginoon sa kabila ng kalagayan namin ngayon. Amen? Hello po. Tama po ba ako, mga kapatid?
Yung nagsasalita ho sa inyo, hindi ho puno ng pagpapala. Yung nagsasalita ho sa inyo, hindi ho ibig sabihin walang problema. Meron din, pero ang natutunan lang po namin, alam nyo kung ano, yung maging masaya kahit ano po ang ating nagiging kalagayan. Tandaan nyo mga kapatid, hindi ho po pwedeng yung mga nangyayari niyan, baliwala sa harapan ng Panginoon. Kaya nga naniniwala ako mga kapatid, ito ho yung dapat nating maintindihan dito po sa ating pinag-aaralan. If that is true happiness, it must be, ano po? Ano yung una? Lasting. Okay? Satisfying. And last but not the least, glorifying. And as I close, according to Isaiah chapter 61, verse number 10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, and the bridegroom decketh himself with ornaments, and as the bride adorneth herself with the jewels. So, tignan po ninyo, anong gagawin ng Panginoon sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya na ang kagalakan ay nasa Panginoon, siya raw ay babalutan ng Diyos. Dadamitan, aayusin para sa pagharap natin sa Kanya, tayo po ay pleasing, tayo po ay acceptable, tayo po ay kaaya-aya. Kaya nga sana sa gabi ito, mga kapatid, tunay po na tayo ay napagpala ng salita po ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa aming natapos na pag-aaral. Salamat po sa karunungan. Salamat po sa kapangyarihan ng inyong salita at maging sa naging paggabay ng banal na Espiritu. Lord, tunay po na ikaw ang aming tinitignan sa aming mga buhay. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng tunay na kagalakan. Kaya, O Diyos, loobin mo at marapatin mo na kami po ay lagi lamang tumingin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, pagpalain mo kami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So again, mga kapatid, maraming salamat po. Pero wag muna ho kayong umalis sapagkat tayo po ay mananalangin at panoorin ho natin yung mga kapatid at pamilya na atin pong ipapanalangin ngayon pong gabi. Ano ho, mga kapatid, ayusin pa ho natin ito. Bagamat yung mga ilan naayos na natin, pero ito pong gagamitin namin, hindi pa ho ito nare-revise, kumbaga. Hindi pa ho ito naaayos. Gawa nga ng, ang gamit ko po yung aking laptop. Ano ho? So sige po, panoorin natin at ito po ang ating ipapanalangin for this evening.
Okay, so mga kapatid, at yan po yung mga pamilya at mga kapatiran na atin pong ipapanalangin. At then sana po mga kapatid, samahan po ninyo ko idagdag lang ho natin si Nanay Denden. Gawa nga ng nung ilang araw na yan nung Huwebes yata o Miyerkules pa lang, naramdaman na ho ni Nanay yung kanya pong katawan parang humihina. So ipag-pray natin na sana'y pagalingin po siya, palakasin ng Panginoon. Nanay Denden, pagaling po kayo. Sasama po namin kayo sa prayer ngayon. Sa mga hindi po nakarinig kanina, yung Tuesday natin, meron na po tayong every Tuesday night na pag-aaral ng salita ng Diyos. At abangan po ninyo sa Martes, sapagkat tayo po ay mag-aaral ng salita na rin ng Panginoon. Every Tuesday, maganda ho itong ating tatalakayin. So kaya abangan po ninyo para merong element of surprise sa Tuesday nyo na lang po malalaman. Okay? So tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos. So sige po, manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, nilalapit ko po sa inyo ang mga pamilya at kapatiran na alam po namin, O Diyos, na mayroong pangangailangan at nais po namin, O Diyos, na ilapit sa inyo, O Diyos, ang kanila po mga pang-araw-araw na sitwasyon. Lord, dalangin ko po ang Biagtas family. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanilang buong pamilya. Tunay, Panginoon, na tulungan mo po sila. Si Ninang Flor, si Ninong As, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo. Nawa, Panginoon, ang kanilang buong pamilya ay tulungan mo po sa kanilang mga pang-araw-araw na kailangan. Bigyan mo sila ng malakas na pangangatawan. Ingatan palagi, O Diyos, sa kanila pong mga pang-araw-araw na ginagawa. Tunay po na pagpalain mo ang kanila pong sambahayan at maging ang kanila pong tindahan, Panginoon, tunay po na inyo pong biyayaan at pagpalain. Ang kanila pong mga anak, Panginoon, ay bigyan mo ng kalakasan. Si Mark, at maging si Vanessa, si Anna, si Jay, si Picture Carlo, at ang buo nilang pamilya, Panginoon. Alam ko po na ikaw ang siyang gagawa sa kanila pong mga buhay. Tunay na inyo po silang tulungan, O Diyos, sa kanilang mga pangangailangan. Lord, nilalapit ko rin po ang Nalaunan family. Ikaw rin po ang gumawa kay Ninang Alice, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin at patuloy mo po siyang biyayaan, Panginoon, ang mga pangangailangan niya sa araw-araw, maging ang kanyang tindahan, Panginoon, ay pagpalain mo rin po. Ikaw rin, O Diyos, ang magpadaloy ng biyaya sa kanila pong pamilya, sa kanila pong sambahayan. Ang kanila mga kailangan ay tunay nawa, Panginoon, na inyo pong tugunan. Maging ang pamilya nila Jisan, si Ken, at maging kay Gilbert. Dalangin ko po, Panginoon, ang paggawa mo rin sa kanya, maging kay Len at kay Kimiko, sa kanilang family, O God. Please, tulungan mo po sila, Panginoon. Ikaw ang gumawa sa pamilya ng Libunaw at maging sa Biado at Nalaunan, Panginoon. Tulungan mo po ang pamilya nila Ninang Alice. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya nila Preacher Chris. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa kay Pastor Chris. Ingatan mo siya palagi. Bigyan mo siya ng wisdom at maging si Sister Jen, lalo na po sa kalagayan nila ngayon, Panginoon. Nakikita mo po ang sitwasyon ni Dennis. Alam mo rin po, Panginoon, ang problema na pinagdadaanan po ng kanilang family, O God. Tulungan mo po sila. Patuloy mo silang gabayan at ikaw ang magbigay ng kalakasan kay Pastor Chris, maging kay Sister Jen, at maging kay Brother Kit, at maging kay Nanay Denden, lalo na po sa kanyang kalagayan ngayon, Panginoon. Patuloy mo po siyang palakasin. Patuloy mong hipuin ang kanyang katawan. Ang mga gamot na kailangan niyang inumin ay tunay na gamitin mo para po ito'y magbigay kagalingan sa kanya at lumakas ang kanyang pangangatawan. Ikaw rin po mag-provide ng kanyang mga kailangan, Panginoon. Tulungan mo po ang pamilya nila Pastor Chris, nila Nanay Denden. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa. Lord, nilalapit ko rin po ang pamilya Lacuna, ang pamilya nila Deacon Ronald. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng patnubay. Tunay na palakasin mo ang kanyang katawan. Hipuin mo, Panginoon, ang kanyang buhay. At ikaw rin, Panginoon, ang patuloy na magpatatag sa kanya po mga ginagawa, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang katawan, maging kay Ninang Ana. Dalangin ko rin po ang patuloy na pagkilos mo sa kanyang buhay. Lagi mo siyang palakasin.
Bigyan mo po siya, Panginoon, ng kalakasan, kagalingan sa kanya po mga nararamdaman sa katawan. I-provide mo po ang kanilang kailangan kay Brother Sam, kay Brother Paul, kay Brother Aaron. Ikaw po, Panginoon, ang tumugon sa kanilang mga kailangan. Lagi mo po silang gabayan, Panginoon. Ang pamilyang ito ay patuloy mong pagpalain. Padaluyin mo sa kanilang buhay, Panginoon, ang inyong pong masaganang biyaya. Patuloy mo silang gawitin as a channel of blessing, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po ang Bautista family, ang pamilya nila Ate Ludi. Ikaw rin ang gumawa sa kanya. Patuloy mo siyang gabayan. Patuloy mong ibalik ang kanyang init sa pananampalataya at paglilingkod. Maging ang kanyang pamilya, Panginoon. Sila Kuya Ronald, sila JM, sila Jacqueline, sila Clarence, Panginoon. Inyo po silang gabayan at inyo po silang paalalahanan, Panginoon, sa kahalagahan ng pakikinig ng inyong salita. Maging sa paglilingkod, Panginoon. Tulungan mo po sila at patuloy mong palaguin ang kanilang pananampalataya. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya nila Sister Lani, ang Balongayan family. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanya. Maging kay Sander, kay Johnny Bell, kay Charmel. Lord, ang prayer ko po sa pamilyang ito, patuloy mo po silang patatagin. Patuloy mo po silang bigyan, O Diyos, ng kanilang mga pangangailangan. Maging kay Sister Joanne, maging kay sa kanila pong pamilya, kay Ate Aida. Ikaw rin po, Panginoon, ang mag-provide ng kanilang pangangailangan, Panginoon. I-provide mo rin po ang pangangailangan nila Ate Aida, at ikaw po, Panginoon, ang mag-provide sa kanila pong kailangan, O Diyos, at tulungan mo rin po si Kuya Jeremias. Ikaw rin po ang mag-provide, Panginoon, ng need nilang mag-asawa, ng kanilang mga anak. At maging kay Kiel, kay Sister Joanne, Lord, i-provide mo rin po ang kanilang needs. Tulungan mo po ang pamilyang ito. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga kailangan sa araw-araw. Lord, nilalapit ko rin po ang pamilya ni Ninang Kiten. Ikaw rin po, Panginoon, ang patuloy na gumawa sa kanya, sa kanyang kalusugan. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan sa kanyang katawan. Palaguin mo rin po ang kanyang pananampalataya, Panginoon. Maging kay Sister Joanne, kay Mawel, kay Sigi, Lord, sana po talagang bumalik na po yung gana ni Sigi sa pagkain. Patuloy mo siyang palakasin. I-provide mo po ang kanilang mga kailangan, Panginoon. Tulungan mo po ang pamilya nila Ninang Kiten. Maging ang pamilya nila Kuya Tony. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa din sa kanila, sa kanyang asawa, kay Ate Jean. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya ng good health, guidance, O God, provision for their daily needs, O God. Maging kay Marvin, kay Kim, kay Kate, kay Karen, tulungan mo po ang kanilang buong pamilya, maging kay Ate Lita Dumlao. Dalangin ko po na ikaw ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay dyan po sa may lugar ng Rizal. Lord, dalangin ko po ang pamilya ng Kuya Tony na may patuloy po silang makapakinig ng inyo pong salita. Lord, dalangin ko rin po ang Contreras family, ang pamilya nila Ate Beron. Ikaw rin po, Panginoon, ang mabigay sa kanya ng kalakasan. Maging ang pamilya ni Brother Iris, ang Halmasco family. Tulungan mo rin sila, Panginoon. Gabayan mo ang kanilang buong sambahayan, maging si Grace at Stephanie. Dalangin ko po, Panginoon, na inyo pong gabayan ang buong pamilya ng Halmasco. Maging ang kanilang mga anak, Panginoon. Dalangin ko po na ikaw ang gumawa para po sa kanilang kalagayan dyan po sa abroad. Lord, ingatan mo po sila, patuloy mo silang palakasin, i-provide mo rin po ang kanilang mga pangangailangan. Lord, dalangin ko rin po si Nanay Cristina Gueta. Ikaw rin, Panginoon, nang gumawa sa kanya, patuloy mo siyang biyayaan ng malusog na pangangatawan, at patuloy na provision sa kanyang pangangailangan. Tunay po na pagpalain mo rin, Panginoon, ang kanyang buhay. Maging si Nanay Rosita Andres, ikaw rin po ang magbigay kalakasan sa kanya. Patuloy mo rin palaguin ang kanyang pananampalataya. Huwag mong hayaan na sila po magkaroon ng mabigat na karamdaman. Laging maayos na kalusugan, Panginoon, ang ipagkaloob mo po sa kanila. At makita po, Panginoon, sa buhay nila kung paano ka gumagawa, O Diyos, sa buhay ni Nanay Rosita at maging sa buhay ni Nanay Cristina Gueta, O Diyos. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang Ibes family, ang pamilya ni Nanay Luningning. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumawa sa kanya. Gabayan mo po siya dyan sa UK, ang kanyang family, ang kanyang mga anak. Tunay, Panginoon, na ikaw ang pumatnubay, O Diyos, sa kanilang buong pamilya. Lagi mo po siyang bigyan, O Diyos, ng kalakasan ng katawan. Padaluyin mo rin sa kanya, Panginoon, ang inyo pong masaganang provision.
Ikaw po, Panginoon, ang mag-provide ng kanilang mga kailangan. Dalangin ko po ang pamilya nila Sister Grace Manlisis, maging kay Wilson. Ang prayer ko po, Panginoon, patuloy mong i-provide ang kanilang kailangan at good health and protection every day sa kanilang pagbiyahe, pagtatrabaho. Tunay, Panginoon, ay pagkaloob mo sa Manlisis family ang masaganang biyaya para po sa kanilang buhay. Ganun din sa pamilyang Sister Tintin, sa Fernandez family, kay Jessie, kay Jesiah. Gumawa ka rin po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang palakasin. Patuloy mo po silang ingatan, O Diyos. Gumawa ka po sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Lord, nilalapit ko rin po ang Hikilio at Siasol family. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa kay Sister Bati sa kanya pong ginagawang pagtatrabaho, sa negosyo, sa mga kanya po mga pinagkakaabalahan. Lagi mo po siyang ingatan. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan ng katawan every day. At patuloy mong palaguin ang kanyang negosyo. Patuloy mo po siyang pagpalain, Panginoon. Ikaw ang gumawa sa kanilang pamilya. Ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At maging sa kanyang mga anak, kay JR, kay Louie, at maging kay Marivic. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng guidance sa kanyang mga anak. Maging yung kanyang mga anak sa probinsya, sa Cavite, at maging sa Iloilo, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na gumawa sa kanya. Nawa, patuloy mong hipuin ang katawan ng kanyang anak na naaksidente dyan po sa Capiz, Panginoon. Ikaw ang mag-provide ng kanyang kailangan. Sana, Lord, talagang loobin mo na siya'y makarecover at maging okay ulit yung kanyang katawan, Panginoon. Ikaw po ang magpatatag din ng pananampalataya ni Sister Mati. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumamit sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang palakasin at patuloy mo rin po siyang palaguin, Panginoon. Lord, dalangin ko po ang pamilya De Inla. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng kalakasan kay Brother Ray. Patuloy mo rin gabayan, Sister Gypsy, ang kanilang mga anak, Panginoon. Akin pong hinihiling na patuloy mo rin po silang biyayaan ng karunungan para sa pag-aaral, kalakasan ng katawan sa mga pang-araw-araw na ginagawa, maging yung kanilang negosyo, Panginoon. Yung pagtitinda ni Sister Gypsy, pagpalain mo po ito, Panginoon. Tunay po na dito sa ganitong kaparaanan, padaluyin mo po ang biyaya para po sa kanilang pamilya. I-bless mo po ang kanilang business. I-bless mo po yung kanilang work, Panginoon. Tunay na bigyan mo ng makalakasan ng katawan yung kanilang mga anak. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa buhay ni Renzi, kay Rensil, kay Andrea, kay Adrian, kay Sunny, Panginoon. Tunay na hiniling ko po ang patuloy na biyaya mo para sa kanilang sambahayan. Lord, nilalapit ko rin po sa inyo ang pamilya nila Ate Judy. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa sa kanya. Patuloy mo po siyang palakasin, maging yung kanyang tatay, Panginoon. Patuloy mong pagalingin si Tatay Jose Gonzales, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng kalakasan ng katawan, maging si Patricia. I-provide mo po, Panginoon, yung kanilang mga kailangan. Tunay, O Diyos, na ikaw ang mag-provide ng lahat ng kanila po pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Umaasa kami na ikaw ang tutugon para po sa kanilang mga kailangan, O Diyos. Gumawa ka po sa buhay ni Ate Judy, kay Patricia, maging kay Tatay Jose. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Picture Christian. Patuloy mo siyang palakasin, patuloy mong gamitin ang kanyang buhay sa ministeryo. Ikaw po ang magpalago ng kanyang hinahawakang gawain, Panginoon. Patuloy mo siyang palakasin, ingatan, papagbungahin sa kanyang ginagawang paglilingkod. Lord, dalangin ko rin po si Picture Rudel. Ikaw rin po ang magbigay sa kanya ng kalakasan, patuloy na probisyon para sa kanyang kailangan, kalaguan din, Panginoon, para po sa gawaing ipinagkatiwala mo po sa kanya. Patuloy mong i-provide ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw at maging ang kanila po mga pamilya na nasa Samar. Ang pamilya ni Picture Christian, ang pamilya ni Picture Rodel, sana'y talagang patuloy mo rin po silang ingatan. At amin din pong inaalala, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. I-provide mo rin po ang kanilang mga needs, O Diyos. Maging si Sister Weng, ikaw rin ang gumawa sa kanya, Panginoon. Sana patuloy mong ingatan ang kanyang kalusugan, patuloy mong i-provide ang kanilang kailangan. Ikaw rin po, Panginoon, ang gumawa sa kanyang puso, sa kanyang espiritualidad. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumamit ng kanyang buhay para sa ministry. Tugunan mo po ang lahat ng kanyang kailangan, Panginoon. At maging kay Sister Eliza, patuloy mo siyang gamitin, palakasin, at i-provide mo rin ang kanilang mga kailangan, Panginoon. Bigyan mo siya ng mga panibagong kaalaman at kakayanan na patuloy na magagamit sa gawain mo sa larangan ng media, O Diyos, sa media ministry. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanya ng maayos na kalusugan ng katawan. Lord, dalangin ko rin po sa inyo si Tricia.
Ikaw rin ang gumawa sa kanya, maging kay Tata. Dalangin ko po na patuloy mong palakasin ang mga kabataang ito, patuloy mo silang gamitin sa ministry, ingatan mo rin sila sa kanilang pag-aaral, patuloy mo silang bigyan ng wisdom, at gabayan mo si Tata sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon, i-provide mo yung kanilang mga kailangan. Maging si Brother Gum and Brother Noel, patuloy mo po silang gamitin, O Diyos, sa ministry. I-provide mo rin po yung kanilang mga kailangan. Tulungan mo rin sila, Panginoon, sa kanilang mga kailangan. Patuloy kang gumawa sa kanilang mga buhay, at ikaw, Panginoon, ang tunay na mabigay ng kaluwalhatian at mabigyan namin ng kapurihan sa amin po mga ginagawa. Sa lahat po ng aming mga ipinanalangin, O Diyos, tunay po na ikaw ang amin pong pinagtitiwalaan at tutugon at sasagot sa lahat ng aming pong mga kailangan at kahilingan. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, maging sa mga kapatirang nakasama namin ngayong gabi. Maraming salamat din po sa kanilang mga buhay. Pagpapala at biyaya ang nais po namin makamtan sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So again, maraming salamat po sa mga kapatiran, sa mga nakasama ko pong manalangin ngayon pong gabing ito. Maraming salamat po. God bless you, and to God be the glory. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, the ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we pray for the broken hearts and the shattered lives, The ones now groping in the dark, Lord, be the spark. And so we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring, to be true. Lord, we pray for the lonely ones and the hurting ones, The ones who don't know what to say or how to pray. Lord, we reach for the falling ones and the searching ones, the ones who seem to lose their way. Save them today. And so we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be faithful, to be caring, to be true, to be faithful, to be caring. Lord, we pray, and so we pray for ways to be used by you. We want to serve, we want to serve, to be